Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Friday morning in Houston, Texas. Hallelujah. Father God, salamat po sa panibagong umaga. Yes, Lord, you are good at all times. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong pagpili. Kami ay dito na naman gising. Ligtas sa anumang kapahamapan. Thank you sa iyong pagpilihan. Thank you, Panginoon Jesus. You are good at all times. We praise your name. We glorify your name, Jesus. King of kings and Lord of lords. So, hallelujah, Father. Salamat sa iyong kabutihan. Diyos Ama, salamat at kami po ay nagising. Biyernes na po, Panginoon. Hallelujah, salamat po. Nakaraos at Venice na naman. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, billions of angels of the Lord, sa iyong kabutihan. At kami ay nakaraos sa araw-araw. Salamat po sa aming mga buhay. Salamat po sa libreng kaligtasan. Hallelujah. Hallelujah, Father, in the name of Jesus. Yes, Lord Jesus. Friday is here. Hallelujah. It's Friday. Thank you, Lord. It's Friday. Friday, Friday. Friday ng gabi sa Pilipinas. Dito ay umaga. Tsaka bukas ay Sabado. Gardening is real. Yan. Welcome dito sa ating live, mga kapatid Jesus. Welcome. Welcome, welcome. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Hallelujah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Praise the Lord. It's Friday morning here in Houston, Texas. Tangerine pa rin ang ating motif sa araw na ito. Tangerine and black. Thank you, Jesus, for all provisions. Welcome dito sa bahay ng Diyos, sa ating Team Jesus School of Faith. At ngayon ay May 9, 2025. Hallelujah. Biyernes ng umaga dito sa Houston, Texas. Ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Welcome tayong lahat dito at tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus. Ayan. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo.
Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, mamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Oh, hallelujah! 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 Bigyan natin ang masigabong palakpak, standing clapping, round of applause, at ipapang-uri ng palakpak ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ay karapat-dapat na kilalanin, karapat-dapat na pakilala dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama. Oh, hallelujah! Maraming salamat po, Diyos Ama, Panginoong Hesukristo, Banal na Espiritu, sa inyong paggabay sa bawat isa. At nandito na naman kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Sinusuko namin sa inyo ang lahat ng aming mga iniisip, nararamdaman, lahat ng aming mga ginagawa, anuman po yung mga hangarin namin, anuman po mga plano namin, sinusuko namin sa inyo lahat. At anuman po ang aming mga nagawang kasalanan sa araw na ito o kahapon, Lord, patawarin mo kami, Panginoon, na hindi mo po makikita yung aming pagiging makasalanan, kundi ang makikita mo ay ang dugo ni Panginoong Hesukristo na siyang naging dahilan kung bakit kami ay muling nabuhay, muling nabigyan ng pagkakataon na maging matuwid sa harap mo, Diyos Ama. Hallelujah! Patawarin mo po kami, i-convict niyo kami sa pamamagitan ng iyong Banal na Espiritu kung ang aming mga ginagawa ay mali sa iyong harapan. Hallelujah! Thank you, Lord, for you are God at all times. Thank you, Jesus. There is none like you. We welcome your Holy Spirit in our midst. Sinasabi mo sa iyong mga salita,
na 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami ay naniniwala na ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan at ikaw po ang aming gabay, Holy Spirit. As we declare also forgiveness sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. Forgive them. Really, I will release forgiveness. We release blessings. Father God, sa mga taong nagkasala sa amin, sa aming mga kaaway, sa mga taong naiinggit sa amin, sa mga taong naiinis sa amin, galit sa amin, Father, in the name of Jesus, we release forgiveness, Lord. Jesus, katagpuin mo rin ang mga taong ito upang makilala kanila at maranasan nila ang iyong pagmamahal, ang iyong kaawaan, ang iyong kapayapaan, ang iyong mga pagpapalang siksik-liglig, umaapaw para sa kapurihan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo, Banal na Espiritu, sa oras na ito. Ikaw lamang po ang maririnig. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Panginoong Kristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan, ang kaawaan, ang pagmamahal ng Diyos Ama sa bawat isa. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Lahat na ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay aming ibinabalik sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Welcome dito sa ating live. At ngayon ay Biyernes na, mga ka-Team Jesus. Salamat sa Diyos. Tayo ay maagang nakapag-umpisa. Maaga akong nagising. Thank you, Lord. Sa Kanyang kabutihan. God is good all the time. And all the time, God is good. So, tapos na tayo sa Ephesos, mga ka-Team Jesus. Hanggang chapter 6 lang ang Ephesos. Yan. Tapos na tayo sa Ephesos. Tapos na tayo sa mga taga-Korinto. Tapos na tayo sa mga taga-Roma. Diba? Tapos na ba tayo sa taga-Roma?
Lucas. Yes, sa mga taga-Roma. Tapos na tayo sa mga taga-Corinto. Tapos na tayo sa mga taga-Galatia. Tapos na tayo sa mga taga-Efeso. Ayan. So, bawat church, yan ay mga churches man yan, mga body of Christ. So, bawat isa sa kanila ay may sari-sariling mga katangian. At naintindihan natin yun, no? Ngayon, dito naman tayo sa Philippians. Ayan, sa Philippians tayo mga ka-Team Jesus. So, bago yan, mga ka-Team Jesus ay pinagtinuruan tayo, kaya medyo mahaba ang ating Bible study kahapon, sapagkat tinuruan tayo tungkol sa armor of God. So, yung armor of God ay kailangan nating isuot yan araw-araw, hindi lang yung kung umaatake na ang demonyo sa kamo isuot, no. Kailangan na nakasuot tayo, laging handa, no? Laging handa ang ating helmet of salvation, ang ating breastplate of righteousness, ang ating belt of truth, so yung sinturon natin ng katotohanan, at itong ating katotohanan, ang ating shoe of peace, na kung saan anytime, anywhere, pag sinabi ng Holy Spirit na go ahead, ibahagi mo ang salitang ito. Ayan, ang salita ng Diyos, ang libreng kaligtasan upang itong taong ito ay makaranas ng kapayapaan. Kaya nga sinasabing shoe of peace. So ito yung magbibigay ng kapayapaan sa mga taong mga naguguluhan sa kanyang buhay, sa mga taong, sabihin natin, mga taong nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng kaawaan, nangangailangan ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun. No? So, behold, siya ay kumakatok sa pintuan si Panginoong Hesukristo dito sa pintuan ng mga puso natin. At nasa sa atin na yan, kung tayo ba, tanggapin ba natin siya, o kaya'y kung pabayaan natin siya at manatili tayo sa buhay na nandito sa mundo na kung saan puno ng kaguluhan, puno ng inggit, puno ng pride, puno ng mga masasamang espiritu. So, nasa sa atin yan. Kasi yung kapayapaan ni Panginoong Hesukristo ay hindi yan pwedeng ibili o hindi yan pwedeng bilhin ng kahit na gaano mang kalaking salapi, bilyon, trilyon pa yan. Ang kapayapaan ni Panginoong Hesukristo ay hindi yan nabibili, subalit ito ay libre sa mga taong naniniwala sa Kanya. Hallelujah. So yung ating armor of God ay kailangan na palaging nakasuot na sa ating, yung ating shoe of peace, tapos yung ating pananggalang, yung ating shield of faith. So ang ating pananggalang, yung ating pananggalang ay ang pananggalang ng pananampalataya. Sa makatuwid, ano ba ang ating pananampalataya? Saan nakabatay ang ating pananampalataya? Kaya nga, yan ang John 3:16, doon nakabatay ang ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. No? Na naniniwala tayo na si Panginoong Hesukristo ay isinugo ng Diyos Ama. Diyos na naging tao, nagpakatawang tao sa pamamagitan ng isang birhen, at siya ay pinatay ng mga Hudyo at muling binuhay ng Diyos Ama, at siya ngayon ay nakaupo sa kanang bahagi ng Diyos Ama, seated at the right hand of God the Father. Yan ang ating pinaniniwalaan at walang ibang daan, no, tungo sa Diyos Ama, kundi si Panginoong Hesukristo lamang. Yan ang pinaniniwalaan natin. Yan ang pinaniniwalaan ko. Yan ang pundasyon o pinaniniwalaan ng Team Jesus. Okay.
Team Jesus International Ministry. Yan ang pinaniniwalaan. Okay. So yan mga ka-Team Jesus, ang ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. Yun ang ating shield of faith. Na kung anumang mga uri ng pananampalataya ang ipapaliwanag sa atin, ay hindi si Kristo, tao lang yan. Hindi yan siya Diyos, propeta lang yan siya. Oh no, hindi ako naniniwala dyan. Ibang aking pananampalataya. Ang John 3:16 ang pundasyon ng aking pananampalataya. Oh. So hindi tayo kaagad-agad na maluloko, malinlang ng mga propetang bulaan, ng mga false prophets, no? Kagaya ng, na ngayon, ang Pilipinas, malapit na ang eleksyon sa Pilipinas. So, nandiyan ang bulaang propeta na dahil maraming pera, nalikom na pera mula sa mga supporters niya, mula sa loob ng ilang taon, na nakumbinsi niya yung mga mahihirap na pinapangakuan nila ng ganito, ganyan. Oh. Yung demonyo na yan, yung demonyo na pumasok sa taong yan, Kibuloy, ay ngayon tumatakbo bilang senador. Lord, have mercy on us, Holy Spirit, ang Pilipinas. Kaya patuloy tayong magdasal, patuloy tayong hingin sa Diyos Ama ang kaawaan niya sa Pilipinas, na hindi magtagumpay ang kadiliman, na hindi magtagumpay ang anumang plano ng demonyo sa ating bansa. Kaya sino ba ang gagawa niyan? Ito bang mga taong nasa mundo ang gagawa ng ganong pagdarasal? No, they enjoy the darkness. Gustong-gusto nila ang kadiliman. O tingnan ninyo, magbabayad daw bibilhin daw ang mga buto ng 4,000 pesos. O, no? Tapos ang kahirapan ng Pilipinas, doon yan kukunin ang graft and corruption na naman mangyayari dyan, sapagkat bininta ninyo ang inyong mga boto. Hallelujah. Yan o. So, patuloy nating ipagdasal ang ating bansang Pilipinas at patuloy tayong magsakripisyo ng isang pagkain, ng isang schedule of eating natin, either breakfast, dinner, or kaya lunch. At doon ay ipagdasal natin, magdasal tayo sa Diyos sa gagawin na milagro ng ating Panginoong Kristo sa Pilipinas, mga ka-Team Jesus. Okay. So dito tayo. So wag nating kalimutan, ang pinaka-importante ay ang ating sword, no? The Word of God, ang ating sword, ang ating sandata, at ang ating sandata ay ang Word of God. Kaya kailangan i-memorize natin ang mga nakasulat sa salita ng Diyos, paulit-ulit nating balikan, kahit tapos na ako niyan, paulit-ulit pa rin nating balikan, nang sa ganoon ay hindi natin makalimutan at hindi tayo maging biktima ng kaaway ng Diyos. Okay, so dito na tayo sa Filipos. Ayan, nandoon ang pagbati ni Pablo. Filipos 1 to chapter 1, verses 1 to 11 lang tayo, mga ka-Team Jesus. Ang kanyang prayer, panalangin ni Pablo para sa mga taga-Filipos. So, una, ang pagbati mula kay Pablo. So, ito ay nasa Philippians chapter 1, verses 1 to 11. Okay, basahin na natin. Asan ang inyong mga Biblia? Mula kay Pablo, kasama si Timoteo na kapwa ko lingkod ni Hesukristo. Mahal kong mga banal na kay Kristo Jesus dyan sa Filipos. Kasama na mga namumuno sa inyo at ng mga tumutulong sa kanila. Sumasa inyo nawa ang biyaya ng kapayapaang galing sa Diyos ng ating Ama at Panginoong Hesukristo. Okay. Ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Filipos. Tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos at palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Dahil mula pa nang sumasampalataya kayo hanggang ngayon, ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita.
Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Dapat lang na ganito ang nararamdaman ko dahil mahal ko kayo. Naging kabahagi kayo sa gawaing ibinigay ng Diyos sa akin. Kahit na nakabilanggo ako ngayon, nagtatanggol at nagpapatunay sa magandang balita. Alam ng Diyos na sabik na akong makita kayo dahil mahal ko kayo tulad ng pagmamahal ni Kristo Jesus sa inyo. Ipinanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal niyo sa isa't isa ng may karunungan at pag-unawa para mapili niyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Mapuspos nawa kayo ng mga katangiang ipinagkaloob ni Jesucristo sa inyo para maparangalan at mapurihan ang Diyos. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa mga salita. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensahe na isang iparating at ito po ay mas lalong magpapalalim sa aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo para sa kapurihan ng Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, sa bawat liham na ginagawa ni Pablo, ay nandoon yung kanyang greetings. So, ang kanyang greetings ay mula kay Pablo, kasama si Timoteo, na kapwa lingkod ni Jesucristo. Na ibig sabihin nun, itong mga disipulo, halimbawa, ang Katoliko ngayon ay meron silang panibagong Pope dahil nga si Pope Francis ay kinuha na ng Diyos, di ba? So mayroong bagong Pope ang itinilaga kahapon. Nagkaroon ng installation kahapon. At ang Pope na yan ay isang American native. Yung Pope na yan na nanggaling sa Chicago. So, itong mga ito, kung sino pa mang mga leader ng isang congregation, ng isang grupo, silang lahat ay mga lingkod. Kami, si Tito Brian, sino pa man dyan, mga pastor nyo, gaano man kaliit ang kanilang, sabihin natin, paglilingkod sa Diyos, kung sila ay naglilingkod sa Diyos, paglilingkod, sila ay mga lingkod ni Panginoong Jesucristo. So itong mga nasa matataas na posisyon ng mga relihiyon, sila ay mga lingkod lamang ni Panginoong Jesucristo at hindi sila dapat dasalan. Hindi sila dapat na yun bang yung halikan o kaya luhuran. Dahil yung ibang mga fanatic, yung iba na hindi naiintindihan, ang sentro ng kanilang pagsamba sa halip na si Jesucristo ay ang mga pope, ay ang mga bishop nila at iba pa, yun na ay nagiging idolatry. Sapagkat sa katotohanan, maging si Pedro at maging si Pablo, nung itong yung mga hintil na nakakita ng himala na ginawa ng mga disipulo ni Kristo, ng apostoles na si Pablo, ay lumuhod sa kanila para silang sinasamba. At sila ay hindi nagalak itong mga disipulo na ito dahil alam nila na hindi sila ang Diyos. Na hindi sila dapat ang sambahin ng tao, kundi ang sambahin ng tao ay si Kristo Jesus. Ang kilalanin ng tao ay si Kristo Jesus at hindi ang tao, itong si Pope. Kahit sila Pablo, nagalit sila. Sinira nila ang kanilang mga damit, they grieve. Dahil ang mga tao na walang kaalam-alam sa katotohanan,
Sila ang tinitingnan, sila ang sinasamba. Gayong sila lamang ay mga lingkod ni Hesukristo. O, ang linaw-linaw na sinabi dito ni Pablo, kasama si Timoteo at kapwa ko, lingkod ni Hesukristo. Lingkod. So sila ay mga servant ni Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, hindi sila dapat ang makikilala, kundi ang makikilala lamang ay si Panginoong Hesukristo. Si Panginoong Hesukristo lang. Oh. Kahit si Pablo, si Pablo, ang Pope sa Katoliko, ay nag-uumpisa yan kay Pablo. Kasi nga, di ba, si Pablo ang pinadala doon sa Rome. At mula doon sila nag-umpisang gumawa ng mga leaders, ng Pope, o ganyan. Pinapalitan ang mga pangalan. Pero hindi sila dapat ang makilala, kundi itong Pope dapat, itong mga leaders, mga servant leaders, ang dala-dala nila ay ang mensahe ni Panginoong Hesukristo. Ang dala-dala nila dapat ay ang salita ng Diyos lamang at walang iba. Hindi ang doktrina ng relihiyon, kundi kung sila ay totoong mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, no? Ay dapat wala silang ibang titingnan, dapat magkaroon ng transformation ang relihiyon. Kung totoo silang nag-aaral sa salita ng Diyos at ginagabayan sila ng banal na espiritu, dapat alam nila ang katotohanan na yung sila Mary, yung mga Joseph, yung kung ano-ano pa mang mga dibulto is against the word of God. Mali yun sa salita ng Diyos, but they tolerated it. Sabi, magagalit ang mga patron, magagalit ang mga followers, magagalit ang mga Katoliko sapagkat bakit sasabihin ang katotohanan? Bakit kaya hinahayaan? They tolerated it. Sila na nasa taas. Sila ang mga lingkod ng Diyos. Ito, ang sabi ni Pablo dito. Suma sa inyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. In fact, nananalangin si Pablo. Ang panalangin ni Pablo? Ipinapanalangin ko, yan ay nasa Philippians 1 verse 9 to 11. Ipinapanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal niyo sa isa't isa ng may karunungan at pangunawa para mapili niyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Mapuspos nawa kayo ng mga katangiang ipinagkaloob ni Hesukristo sa inyo para maparangalan at maparihan ang Diyos. O siya ba ang nakasentro? Si Pablo ba ang nakasentro sa kanyang panalangin? Hindi. Ang nakasentro sa kanyang panalangin ay si Hesukristo. Ang nakasentro sa kanyang panalangin ay yung body of Christ na sila ay mabigyan ng karunungan, ng wisdom and understanding, pag-unawa, magmahalan sa isa't isa, manatiling tapat, matuwid sa harap ng Diyos Ama, nang sa ganoon madatnan sila sa pagbabalik ni Panginoong Hesukristo na walang bahid dumi. Ayan o. Malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Yun dapat ang sentro kung itong mga leaders na ito sa mga relihiyon,
na kinikilala o kaya sabihin natin dinideklara nila na sila ay they're Christians at sinusunod nila ang salita ni Panginoong Jesucristo, dapat ay sabihin nila, gawin nila, i-mandate nila yung katotohanan. Kahit maaring yung ibang mga followers, patronages all over the world, ay magagalit, lalo na itong mga businesses na ang kanilang mga business ay malalaking mga business na gumagawa ng mga sculptures, gumagawa ng mga cemented na mga santo, kahoy na mga santo, silver, pilak o bronze na mga santo. Yun ay mga number one supporters ng mga Katoliko na ang laki ng binibigay ng mga contribution sa church. So hindi nila masabi-sabi ang katotohanan. Hindi nila masabi ang katotohanan. That's idolatry. Nasa salita ng Diyos, anong pinagbabatayan? Kukuha lang ng kaunti pag nandun sa homily, kukuha lang ang sabi sa salita ng Diyos dito sa ganyan. Lalaktawan yung katotohanan. Hindi pwede yan. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng laktawan yan. Hindi mo pwedeng, hindi man yan, against man yan sa ating doktrina. Itong salita ng Diyos, hindi na natin yan pag-usapan. I-separate natin yan, natin yan. Hindi pwede yun. Dapat, masakit man ang katotohanan, kung ikaw ay totoong alagad ng Diyos, dapat, ilathala natin ang katotohanan. This is the truth. This is the truth. Sabi niya, mapuspos nawa kayo ng mga katangiang ipinagkaloob ni Jesucristo sa inyo para maparangalan at mapurihan ang Diyos. Mapuspos tayo ng katangian ni Kristo na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng fruit of the Spirit. Kasi ang aim natin bilang mga Kristiyano ay maging Christ-like. Kaya nga we are called Christians. Christ, I-A-N, I am nothing without Christ. So, ang sentro ng ating paglilingkod sa ating kapwa o sa body of Christ ay si Panginoong Jesucristo at walang iba para sa kapurihan ng Diyos Ama. Pero anong ginagawa ng ibang relihiyon? They created their own doctrines. They created their own words. At billions of people in the world are deceived. Bilyones na mga tao, na mga supporter ay naluko ng demonyo. Bilyones ang naluluko. Gayong, tingnan ninyo sa dami ng mga tao sa mundo. It is, Christianity is the, sabihin natin, halimbawa sa Pilipinas, kung sasabihin mo lang, Christianity, 92% sa Pilipinas, ang Christianity, religion, Christianity. At, diyan sa Christianity na yan, pag kung hati-hatiin natin, kung ilang porsyento, ang Roman Catholic, ang Born Again Christian, ang Baptist, ang Pentecostal, at iba pa. Kung titingnan natin diyan ang percentages, no? Ang Roman Catholic ang pinakamay mataas na porsyento ng mga mananampalataya. See? Mayroon nga ako nakita dyan sa post ninyo na
nagpicture-picture kayo na pinakita talaga ng Holy Spirit? I am praying for you. Nagpabaptismo ka pa naman sa tubig. Pero I think you are confused. Kasi nandoon sa picture mo, nandoon si Maria, pinakita ng Holy Spirit sa akin. I know who you are. Alam mo kung sino ka. You cannot mock God. Sa akala mo ba, pwede kang maging, maging doble cara? No. You are just fooling yourself. Ikaw mismo, niluloko mo ang sarili mo dahil alam ng Diyos ang katotohanan. We cannot mock God. Hindi natin siya pwedeng lukuhin. Alam niya ang katotohanan. Kaya nga, yung puso natin, di ba, sabi doon sa salita ng Diyos, sabi doon, pinost ko yan eh. Kasi, iba na pag-usapan natin yung tungkol sa puso natin. Ang ating puso ay deceitful. Ang puso natin ay deceitful. Mapanloko ang puso natin. No, wicked ang puso natin. Hindi natin pwedeng lukuhin ang Diyos. Yan o, nag-post pa kayo doon. Maaga, ginising ako ng Diyos at pinakita sa akin yun. Tinakpan mo pa. Oh, tinakpan mo pa. Nandoon mismo, oh. What do you mean by that? Anong ibig sabihin mo dyan? Maluko mo ang tao. But you cannot mock God. Ha? Nandito ka nga ngayon eh. Di mo ba naintindihan yun? O kaya nagpapabingi-bingihan ka? Hindi natin pwedeng lukuhin ang Diyos. Nagpicture-picture ka pa dyan, anak mo. Nandoon sa background yung ni Maria. Ano akala mo? Matatago ng Diyos yung ginagawa natin? No, we cannot hide from God anytime, anywhere. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, oh. Anong sabi ni Pablo? Ha? Maadatnan kayong madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Ngayon, picture pa kayo dyan, pinupost-post pa ninyo dyan sa Facebook. Mas lalo kayong nakikilala na idolater. Paano ngayon kung darating ang Diyos? Alam naman ninyo ang katotohanan. Hindi ba kayo na-rebuke dyan sa sarili nyo? Hindi ba kayo ginabayan ng banal na espiritu na that is wrong? That is idolatry. Ha? Hindi natin pwedeng lukuhin ang Diyos. Alam niyang katotohanan. What is it for? Ba't nag-post ka pa dyan at nakikita pa dyan yung ni Maria? What is it for? To impress people? Kung tayo ay totoong mga Kristiyano, we do not care of other people. We do not care. Hindi na kailangan magpa-impress tayo sa tao na ganito, ganyan. That will compromise our faith in the Lord Jesus Christ. No? Hindi na tayo mag-compromise. Gawin mo lang yan, mag-post ka lang yan, kahit alam mong nandoon sa background mo yung si Mary dyan. If you are a Christian, at tinatayuan mo, nagpabaptismo ka na nga sa tubig eh. Ano bang ibig mong sabihin sa pagbaptismo ng tubig sa'yo? Laro lang? Naway patawarin ka ng Diyos. Hindi mo alam ang iyong ginagawa.
hindi mo alam ang iyong ginagawa. Ayun ang unang-una pa lang ay nanalangin na si Pablo sa mga mananampalataya, sa body of Christ, sa mga pinabanal ng Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Na kapag tayo ay naging Kristiyano na, sumunod na tayo kay Kristo, at tayo ay nagpabaptismo na sa tubig, ibig sabihin nun, we have to make our body holy, sanctified, sealed with the Holy Spirit. Kung hindi kayo naging seryoso sa pagbaptismo ninyo, dahil yun kasi ang sinasabi ni Tita Bits, ang kasi sa Team Jesus, hindi pwedeng maging Team Jesus member kung hindi baptismo. You are committing a sin. No? Kasalanan yan. Alam ng Diyos ang laman ng mga puso natin. Kaya nga, ano sabi doon? Sinare ko yan. Sinare ko yan dyan sa Facebook. Na-share ko yan sa Facebook. Ano ang sabi dyan sa salita ng Diyos? Nandyan yan. Sinare ko nga yan Nandyan yan Yung memory ko, kahapon, yun agad ang pinakita ng banal na espiritu. Ayan nandyan sa Jeremiah 17, verses 9 to 10. The heart is deceitful above all things and desperately sick. See? Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. See? Itong ang puso natin ay mapanluko above all things. And desperately sick. See? May sakit ang mga puso natin, ang ating heart, ang ating damdamin, puso. It's the feelings. Feelings natin yan Kaya nga, di ba? Kapon na pag-usapan natin. Feel ko kasi, ayoko sa kanya. Feel ko, bigat ang loob ko sa kanya. Feel ko, see? Deceitful above all things. I, the Lord, search the heart and test the mind. Siya, ang Diyos, ang naghahanap. Siya ang tumitingin sa mga puso natin kung gaano tayo katotoo sa Kanya. At kung ano man ang ating ginagawa, to give every man, ibigay niya sa bawat isang tao ang kanyang ginawa, according to the fruit of his deed. Kung ano man ang kanyang ginawa, yun din ang babalik sa kanya. Yun ang ginawa niya We cannot mock God. Nagpabaptismo ka sa tubig, hindi mo ba alam kung how sacred baptism of water? Kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, tapos binalandra mo pa dyan sa Facebook mo yung picture mo dyan? Mayroon pang background ni Maria? Ano akala mo sa Diyos? Maluloko mo? Maluloko natin ang Diyos? No. Hindi natin naluloko ang Diyos, mga ka-Team Jesus. Kaya kung tayo ay talagang totoong mananampalataya kay Kristo, mararamdaman natin yan dahil kung tayo baptismo sa tubig, ang Holy Spirit ang nasa atin, ang Holy Spirit ang magsasabi sa atin, magkukonvict sa atin, hey, this is wrong. Bakit mo pa i-post yan? Alam mong mali yan Sino ba ang dahilan at bakit nag-post ka? Para ba mapurihan ka? Para mapurihan ang tao? O para mapurihan ang Diyos? Ano ba ang dahilan at bakit nag-post ka? Para mapurihan ang tao? O para mapurihan ang Diyos? Di kung mapurihan ang Diyos, anything that is against the law of God, against the word of God,
Hindi natin dapat i-post yun. Nasa likod mo background ni Maria, nag-post-post ka pa. Tandaan natin, our God is a jealous God. So yun ang panalangin ni Pablo. Naway magmahalan kayo sa isa't isa. Naway ibigay niya yung karunungan. Wisdom yan an understanding, pang-unawa. Nang sa ganoon ay ma-discern natin kung ano ang tama, ma-discern natin kung ano ang mali. Huwag tayong magpaluko sa ating mga nararamdaman. Dahil ang puso, kaya nga, Lord, guard my heart. Ang sabi ni David sa kanyang salita, o sa salita niya doon sa Psalms, kinanta nga natin yan, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Yan ang palagi nating minimeditate na sa umaga pa lang, pagising natin sa umaga, no? Ay bibigyan tayo ng ating Panginoong Jesucristo ng mabuting pusong malinis na puso. Sapagkat kailangan tayong magkaroon ng takot sa Diyos. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, yun ang prayer ni Pablo. Unang-una sa mga taga-Pilipos. Na yun din ang ating hihilingin sa ating Panginoong Jesucristo sa banal na Espiritu. Na tayo ay mabigyan ng karunungan, mabigyan ng pag-unawa. Na tayo ay maging tapat kay Panginoong Jesucristo. Na madatnan niya tayo na tapat, walang bahidungis. Walang bahidungis. Mahirap yan hindi natin yan magagawa kung wala ang Diyos. Hindi natin nagagawa yan kung wala ang Diyos. Kaya kung tayo man ay convicted na mali yung ginawa natin, purahin natin yung mga posting natin na ganyan. We don't care kung ano sabihin ng iba. Ang atin is, na walang ibang makikita ang Diyos sa buhay natin. Wala tayong ibang idol. Si Panginoong Jesucristo lang. Walang iba. Nandito sa ating puso, si Panginoong Jesucristo. Unang-una pa lang sa Filipos, di natin alam kung ano pa ang mga pangyayaring darating dyan sa mga liham ni Pablo sa Filipos, no? Pero yun ang desire niya, yun ang prayer niya. Na tayo ay magpuspos sa presensya ng Diyos, ng banal na Espiritu, at maging Christ-like tayo. Maging Christ-like tayo, mga kating Jesus. Tandaan natin,
Hindi natin pwedeng maloko ang Diyos. God, the God that we serve, the God that we believe, is an omnipresent God. The God that we believe is an omnipotent God. So, pag sinabi nating omnipresence God, ang Diyos na pinaniniwalaan natin, wala doon sa ating mga altar na may maliit na Santo Niño, na may malaking Birhen Maria, nandoon si Jose, may iba pang mga santo, si Santo Lazaro, sino pa yung mga si San Isidro, Labrador, si ganito ganyan, nandyan na yan sa altar. So pag nanalangin ka, pumupunta ka doon at kinakausap mo sila. No, hindi ganoon ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay Espiritu. God is the Spirit. He is a God who is omnipresence. Na ibig sabihin nun na omnipresence, nandyan siya anytime, anywhere, kahit nga tumatai ka eh. No? Kahit nga tumatai ka, sakit ang tiyan mo. Ay, sakit ang aking tiyan, Lord. Kaya nga yung restroom, o kaya CR, comfort room. Para pag nakaupo ka na sa trono, ganyan, ay, success! Ay, salamat o Diyos. Nagpapasalamat ka sa Diyos na na-success ka. Kasi kung hindi ka nakatae, hindi ka nakalabas ng dumi mo, ilang araw, pera na naman yan ng doktor. Pera na naman yan ng hospital. Tandaan, health is wealth. Diba? So, bawat bagay, bawat kinikilos natin, thank you, Lord. Nakaraos. Sarap ng pakiramdam ko. Simpleng bagay lang yan. No? Hindi natin kailangang magkaroon ng dibulto para maalala natin na may Diyos. No. God is a spirit. Yan ang ayaw sabihin ng mga Katoliko sa mga parokyano, sa mga followers, sa mga Katoliko. Ayaw nilang sabihin ng katotohanan. God is a spirit. Sa mga tuwid, ano ang gamit ng mga dibulto na yan? Ano ang gamit? Dapat yung Pope, no? Ipagdasal natin ang Pope na magkaroon siya ng conviction of the heart, ng karunungan. Na ang banal na espiritu ang gagabay sa kanya para maisiniwalat niya ang katotohanan that God is the Spirit. Therefore, ano ngayon ang gamit ng mga nandiyan, ng mga dibulto na nandun sa church? God is everywhere. We cannot hide away from God. Sabi nga ni David, where can I hide from you? We cannot hide. Alam ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Ang Holy Spirit, pag sinabi niya, oy, mali, yung ginawa mo, patawarin mo po ako, Holy Spirit, tulungan mo po ako na hindi ko na ito magawa, forgive me po. Ginagawa natin yan agad, automatic yan. Kung kasama natin ang banal na espiritu, automatic yan. Na humihingi agad tayo ng kapatawaran, I'm sorry, forgive me, Holy Spirit. Mali yung ginawa ko, I will not do it again. Ganun yun eh. No? Na nasa atin yung, kung nasa atin ang banal na espiritu, nagkukonvict yan. At sa bawat lugar, saan man tayo pupunta, tinatawag natin, Lord Jesus, tulungan mo po ako, Holy Spirit, what shall I do? Kasi naniniwala tayo na ang ating Diyos ay omnipresence. Anywhere we go. Naniniwala tayo na ang ating Diyos ay omnipotent. Na ibig sabihin nun, omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Walang imposible sa Diyos na pinaniniwalaan natin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. No? Kaya mga katinjisas, tanggapin natin yung prayer ni Pablo. Ituring natin na
tayo yung mga taga-Pilipos. Tayo yung mga taga-Pilipos at hingi tayo ng gabay ng banal na Espiritu. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong pagtuturo sa araw na ito, sa oras na ito. Maraming salamat po sa rebuke. Patawarin mo kami, Lord, sa akala namin, Panginoong Hesus, ay pwede ka namin lukuhin. Pwede namin lukuhin ng Diyos Ama. Patawarin mo kami. Linisin mo ang aming mga isipan. Linisin mo ang aming mga puso. Isinusuko namin sa inyo mga puso na aming Panginoong Hesus. Take control. Take control, Lord Jesus. Let your Holy Spirit lead us. Lead our hearts. Let your wisdom and your understanding be upon us. Holy Spirit, guide us. Na hindi kami matukso sa anumang mga patibong ng kaaway ng Diyos. Anumang mga patibong ng demonyo ay maiwasan namin ng dahil sa conviction mo, Holy Spirit. So we need you. Ito ang aming panalangin na madatnan kami ni Panginoong Jesucristo na walang bahid dumi, malinis, at karapat-dapat sa kanyang harapan. Hindi namin kayang gawin yan kung wala ka, Holy Spirit, na siyang aming gabay. Kung masunod namin ang kalooban ng Diyos Ama, at magaya namin si Panginoong Jesucristo, we will be Christ-like. Oh, hallelujah. You are an omnipresence God. The God that we believe is a spirit. Kaya, Panginoon, ipaalala niyo po sa iyong mga kanakan na sambahin namin ang Diyos Ama sa Espiritu at sa katotohanan at hindi sa mga gawa ng tao. Oh, hallelujah. Thank you for the rebuke. Thank you for the reminder na you hate idolaters. Ang mga idolaters na kung saan mas binibigyan pa ng oras yung ibang bagay kaysa sa'yo. Diyos Ama, patawarin mo po kami, Lord. Kung may mga pagkakataon na para nakalimutan ka namin at mas sinunod namin ang dikta ng mga puso namin sa halip na ikaw ang anumang nakasulat sa iyong mga salita. Forgive us, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa kapayapaan na inyong ibinigay sa amin. We claim, Lord, yung prayer po ni Pablo sa mga buhay namin, maging sa aming mga pamilya, sa body of Christ, that it will come to pass. Na po, kami po ay madatnan ni Panginoong Jesucristo na tapat sa Kanya. Na walang ibang minamahal, walang ibang iniidulo. Walang ibang sinusunod, kundi ikaw, kundi si Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Ano man po ang mga kahilingan ng bawat isa, Panginoon, I declare, Panginoon Diyos, the answers of their prayers in the name of Jesus. Let your healing, let your peace, let your blessings, O God, blessings upon blessings, O God, will be given, will be received by your people, by your children, by the body of Christ. In the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. Lahat po ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ayan mga ka-Team Jesus! Jesus loves us, kaya tayo ay nire-rebuke niya. Nang sa ganoon ay madatnan niya tayo na tapat sa Kanya at walang bahid dungis. So, bukas ay Saturday at magkakaroon na naman tayo, pipili na naman ng Holy Spirit kung sino ang karapat-dapat na pagpapalain sa buong linggo. Kayo ba ay nakapagpapala na ba kayo kay Sis Leah?
Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon, ang isang pribilehiyo na maging pagpapala kay Sis Lia sa linggong ito, sapagkat tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang nakakaalam sa reward na inihahanda niya para sa bawat isa. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Thank you for joining. God bless.